Bagong lahat, ito yung sagot sa tanong ni Kevin Durant dati na bakit hindi nagbibuild ng lineup around dito kay Cam Thomas ang Brooklyn Nets. Dahil meron siyang 4 na kakampi, ayaw mamasa ng bola. Pinipilit pa ring itira kahit hirap na. Nasa point guard position kasi si Cam Thomas pero hindi siya totally playmaker. Kalaban ng Clippers, nanalo ang LA 121-105 kontra sa Nets. Pinilit pa rin maglaro ni Kawhi kahit pa merong listed injury. Questionable kasi ang status talaga ni Kawhi. Pero parang nakakapagduda ngayon si Kawhi. Baka sabihin pa sa comment section, puro ka nalang duda. Kasi si Kawhi, kapag may listed injury, automatic, iuupo siya ng Clippers. 4 na buwan pa tatakbo yung regular season. Nasa 26 points, 5 rebounds, 5 assists, 3 steals, 1 block. Samantalang si Harden naman, nasa 31 points, 4 rebounds at 6 assists versus dito sa Nets. Kaya din pala maraming nangyayari sa mundo ngayon dahil si MPJ naka-6 na assist versus Clippers na merong 18 points. Isa pa doon si Kawhi nasa 21 straight games nang nakakapaglaro. Meron pang set ng back-to-back game doon, puwera usog. Ang last time na nakapaglaro si Kawhi ng 21 straight games, 2024 season. Ito yung hindi niya inabot ang playoffs. Bigla siyang kinapos pagdating ng March or late March. Ang nauna pa doon, 2017 season, nakalaro din siya ng 21 straight games tapos naka 70 games din siya ng buong taon. Nang sumunod namang taon, nagsimula ding magkaroon siya ng injury. Nakalaro lang siya ng 9 games at dun din nagsimula na magkaroon ng trade kay Kawhi mula San Antonio papuntang Raptors. Career season pa rin ni Kawhi na nasa 28 points, 6 rebounds, 3 assists, 2 steals, 49 and 36%. Mukhang naghahabol ng malaking kontrata si Kawhi dahil pagdating ng February, pwede kasi siyang makakuha ng another extension. Kaso may tumatakbo pang kaso sa kanya. Nasa striking distance pa naman ang Clippers para sa number 9 at number 10 position. 2 to 5 games na lang din kasi ang hahabulin. Malamang ang masulot nila yung pwesto ng Memphis. Ang Portland kasi naghahalimaw pa rin ngayong season si Abdiha. Pero secure kasi ng 3 taon yung kontrata niya. Parang masasayang din kung sakali. Since December, nag-a-average si Abdiha ng 27.7 rebounds at 8 assists per game. Tinag si Abdiha bilang Luka na merong defense. Parang sagwalang pakinggan. Frontrunner din si Abdiha na maging first time All-Star at frontrunner din na maging Most Improved Player Award. Kahit sa All-NBA team, pwede makapasok itong si Abdiha dahil maraming player ang posibleng hindi umabot ng 65 games. Siya din ang pinakamalapit na comparison kay Luka. Pagdating sa size, playmaking, scoring, pagiging versatile, kaya din magdala ng team, pogi rin pero mas hot si Luka. Kahit si Tari Eason ng Houston, kinumpare din si Abdiha dito kay Luka. Nalala ko na kay Andy Hoops na si Abdiha nung papasok ng NBA, sinabing next Luka. Nalimit lang talaga siya noon sa Wizards na after ma-trade papuntang Portland, dun lumabas ang laro ni Abdiha lalo na kay Thiago Splitter. Panalo naman ang Portland kontra sa Houston Rockets kung saan pa si Kevin Durant nagkaroon ng career night nang malagpasan niya si Wilt sa all-time scoring list. Nasa 30 points at 12 rebounds itong si KD. Samantalang si Abdiha, 20 points, 3 rebounds, 6 assists, 2 steals. Bad game pa nga siya, nasa 5 out of 15 sa field. Pero may defense kasi kaya no problem. Kung hindi lang injured si Damian Lillard, baka palaban palalo ngayon ng Portland. May samalas din tong si Dame eh. Kung kailan pa nakakita ng hinahanap niyang all-star type player na makakatulong sa kanya, dun pa siya na injured. Sa hindi pa updated, nakabalik na ng Portland si Dame. Dalawa pa yung sahod, 22 million galing sa Bucks at 14 million para naman sa Portland. Sarap buhay, parang bato lang. Napigilan naman ni Giannis si LeBron para makuha ng Bucks yung panalo sa balik Los Angeles Lakers. Palpal si LeBron kay Giannis na meron 21.6 rebounds, 5 assists, 2 blocks at 2 steals. Dalawang defensive stop din ang ginawa nitong si Giannis para masecure yung panalo. Si LeBron kalabaw pa rin talaga 26 points, 8 rebounds, 10 assists. Si Luka naman 24 points, 9 rebounds at 9 assists. Pero hindi silang dalawa yung problema dahil halos murahin na talaga sa comment section si Ayton ng hindi mga fans kundi mismo mga broadcaster na ng LA. Pinalabas si DeAndre Ayton ng third quarter dahil pa rin sa defense niya. 4 points at 5 rebounds naman si Ayton. Pero halos sa ilalim, mga pilit na lang yung galaw niya. Masyado din kasing vocal itong si JJ Redick sa mga press con na sinabi niyang low motor itong si Ayton pagdating sa defense.
Si Ayton naman, sinasagot si Redick sa media pa mismo. Tama din naman yung sinabi ni pinsan DeMarcus Cousins na hindi isasay ng mga team si Ayton para umiscore kundi para dumepensa dahil 7-footer siya. Versus Milwaukee Bucks, parang si Giannis nagpa-practice lang sa ilalim eh. Ilang beses na kasing naging issue talaga kay Ayton yung kanyang effort, laging tinatamad. Hindi lang yun sa Lakers, hindi lang din sa Portland, pati rin sa Phoenix Suns. Pasalamat na nga lang si Ayton, wala na masyadong power si LeBron ngayon kundi hindi siya aabutin ng deadline eh. Nagreklamo din kasi itong si Ayton na hindi siya masyado napapasahan, pero yun din kasi talaga ang gusto ni Redick, mapunta kay Ayton ang bola. Ito talaga yung play na nirereklamo talaga ni Redick sa kanyang mga player. Bakit hindi mapunta yung bola kay Ayton? Kung ang problema ba si Luka, si LeBron, or kaya si DeAndre Ayton mismo? Imbes na konti na lang yung i-adjust ng Lakers para hindi masayang yung season, kailangan patuloy maghanap ng panibagong sentro. Binabanata na ng mga broadcaster at mga sports analyst ng LA itong si DeAndre Ayton. Pero based sa nasusulat, pinepersonal kasi ni Ayton yung ginagawa sa kanya ng mga coach, lalo na yung kay Redick. Nung pinull out siya sa game versus Memphis na hindi pinatapos sa kanya at ang nilagay si Jackson Hayes. Nabasag na nga yung kabuhayan ni Jackson Hayes eh. Bigla din nilabas ni Redick si Ayton kontra sa Pelicans dahil sa isang play na walang hassle si Ayton, naagawan siya sa rebounds, nakascore pa yung kalaban. Saka ang ganda rin na simula nitong si Ayton kay Luka, kaso nga lang hindi talaga siya pang offense kundi kailangan ng LA defense na hindi naman magawa ni Ayton kasi tamad siya ngayon. Kung maaalala dati, bago na trade si Ayton paalis ng Suns papuntang Portland, nagkaroon ng sagutan silang dalawa ni Coach Monty Williams. Nagsimula yon nung ibinangko si Ayton. Based pa naman kay DeAndre Ayton nun, buong off-season hindi niya kinausap si Coach Monty Williams nun. Hindi kasi isang beses ginawa din ni Redick yung pagbangko dito kay Ayton. Hindi rin dalawa, meron pang ilang senaryo yun.